Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Isa din ba kayo sa naghahanap ng bougainvillea variety na ito? And she is one of the top rares pa rin ngayon until now. And just recently ay may lumabas na siyang kauri which is the golden leaf version which is top rare din. Kaya naman today ay ating ibigay ang spotlight kay Buttercup Greenleaf Bougainvillea. Saka ko na i-flex yung Golden Buttercup pag naka-recover na siya from stress. Dito muna tayo sa hindi stress na Buttercup sa sobrang lush na mga dahon niya at sanga niya, kaya naman tara, samahan niyo akong i-trim at mag-propagate ng Buttercup cuttings. And by the way, aside sa cuttings na propagation, nag-try din ako na mag-graft nito sa available na sanga niya na pwedeng dugtungan and nakagawa naman ako ng 3 scions. I made that the other day kasi wala din naman sa plan ko na mag-propagate ng Buttercup and nakot lang ng mga mata ko yung sanga niya na sobrang hahaba na. Dito sa mother plant ko na Buttercup, I am eyeing 6 cuttings na pwedeng i-propagate gamit ang ICU method. And this is my first time din pala na mag-propagate ng Buttercup. Dahil yung mga dati kong Buttercup na maliliit ay nalusaw and namatay dahil sa tindi ng ulan sa amin last year. And guys, if you are planning to trim yung mga bougainvillea nyo, after trimming, huwag niyo munang ilagay sa open area na pwedeng maulanan or pwedeng ma-access ng ulan or kahit na anong tubig. Bakit? Dahil malaki ang chance na mabubulok yung pinagputulan nyo dahil fresh pa yung sugat. This is just a friendly reminder. This is my mistake na nagawa ko before na akala ko nung una ay okay lang na mabasa ng ulan yung bugis right after trimming. Pero hindi pala ganun and hindi pala yun maganda. At syempre, ayaw ko naman na magaya kayo sa akin. Kaya sharing is caring, ika nga. And nga pala, after nating i-trim si Buttercup, syempre huwag nating kakalimutan na maglagay ng rich in nitrogen content na fertilizer. And itong gamit ko is Urea 46 na high in nitrogen content na tumutulong sa pagpapalash at pagpaparami at pagpapalabas ng madaming mga bagong sanga. Ang dami ko na ding videos nito showing this fertilizer kasi proven na effective talaga and nabili ko lang ito sa Shopee. Tapos after ko namang lagyan ng fertilizer, dadagdagan ko naman ito ng potting soil kasi medyo mababa na din yung lupa niya. Guys, mainam na dagdagan ng lupa yung bugis natin as support at para hindi madaling mauga-uga. Alam nyo ba ang Buttercup ay sobrang ganda ng kanyang flowers and bracts? Yung itsura ng bracts niya is may puti-puti sa edge and yung kulay niya is purple. Diba amazing in ang ganda? Kaya no doubt sa live selling ang daming naghahanap ng Buttercup, maparuted man or even yung grafted. Sabi nga ni seller, kahit hindi pa napapasingaw, binibili na kaya wala na din silang ma-flex sa live selling. I think yung small rooted na Buttercup now is nasa 300 yung presyo niya. I am not sure pero guess ko lang yun. And take note guys, hindi pa ganun kalash yung ganong presyo. Tapos naman sa small grafted, nasa 500 naman yung maliliit. And yung mga malalaki, around 800 to pataas. Mga ganun yung presyo. Itong akin ay nabili ko lang ng 800 pesos pero sobrang sulit na kasi ang laki niya at 2 scions na siya at ang dami pang mga sanga. And yung rootstock ng akin is malaki na siya and matured na siya kaya okay na okay. Yung propagation ko ay same process lang din sa ibang propagation videos ko and even yung potting mix na ginagamit ko ay ganon din. Since propagation itong ginagawa ko, yung version 1 ang ginawa kong potting mix which is a combination ng good garden soil, rice hull, coco peat, and carbonized rice hull.
And lahat ito ay nasa previous videos ko and baka gusto nyong panoorin na din right after nitong episode na ito. Tapos yung ginamit kong plastic cups naman ay walang butas kasi ang dami sa inyo ang nagtatanong kung may butas ba o wala, and the answer po ay wala. Mas okay na wala kesa meron, especially pag tag-ulan para hindi makapasok yung ibang water sa ICU if nakalapag yung plastic cup sa soil, ganon. And hindi ko na din pala kinalbo yung cuttings ko for propagation na ito kasi based sa na-observe ko sa mga previous propagation ko ay okay din naman pala na may dahon na itanim. Mas nakaka-inspire kasi feeling ko buhay na yung cuttings agad-agad. Char! Then yung gamit ko naman na plastic cover ay yun pa rin yung dati na manipis kasi until now di pa rin ako nakakabili. Char! At bago tayo magpatuloy and habang nagtatanim ako ng buttercup bougainvillea variety ko and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea propagation ng mga varieties or top rare varieties. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Itong si Buttercup ay tinatawag ding Blazing Angel and Purple Butterfly. Siyempre wala akong idea kung bakit tinawag siyang mga ganyan. Basta ako, Buttercup ang nakasanayan kong tawag. And maganda itong si Buttercup kahit na yung green leaf lang, pero mas maganda yung golden buttercup na version niya kasi ang ganda ng combination ng kulay nila na purple and yellow. Para lang siyang si ubi and cheese flavor ng ice cream, and mas lumulutang kasi yung color na purple pag yellow yung leaves ang kasama niya. Yung golden buttercup ko kasi ay hindi pa ganun kaganda at maliit pa siya now. And hindi pa nalabas yung golden na leaves niya. Saka ko na siya ipapakita sa inyo pag ready na siya at ready na din ako. Char! And dito sa garden ko, isa sa mga paborito ko now na i-collect ay yung mga golden leaves. And just this week lang ay nag-upload ako ng complete set ng varieties na golden leaves na meron ako dito sa aking collection. Madami pang varieties na wala ako, pero little by little ay nadadagdagan naman, and little by little ay nawawalan ako ng space sa bahay. Char! Kaya ko naman nasabi kasi sa susunod na episodes ko ay ipapakita ko sa inyo yung current status ng mga bougainvillea ko na tatawagin kong June tour. Actually, nagulat din ako nung nakita ko yung mga bugis ko kasi I was away dito sa amin for more than 2 weeks. And that period na wala ko, grabe as in, grabe. Kaya abangan nyo yun guys sa susunod na topic ko. But for now, enjoy nyo muna itong episode kong ito. Kaya naman dyan na kayo at patapusin nyo na itong episode na ito. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching.
at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman, don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!